Dinoble ni Trump ang taya matapos tanggihan ng Iran ang Doha meeting. Maayos naman ng lahat sa aspetong yan. Pero maaaring maging napakahalaga ang pagpupulong sa Doha. O baka hindi rin, malalaman natin. Nananalo tayo sa militar. Masasabi kong halos panalo na tayo sa aspetong militar. Pero panalo tayo sa militar. Halos panalo na tayo sa militar na aspeto. Itinanggi ng Teheran na may negosasyon kasama ang Estados Unidos sa mga susunod na araw, kahit inanunsyo ng Washington na pupunta sina Steve Witkoff at Jared Kushner sa Qatar para talakayin ang memorandum ng pagtatapos ng digmaan. Ayon sa White House, magkakaroon ng mataas na antas na pagpupulong. Giit ni Trump, panalo siya sa usaping militar. Sumagot ang Teheran na pupunta lang ang kanilang delegasyon sa Doha para subaybayan ang technical na detalye. Diyan nagsisimula ang tensyon at nagiging pagsubok ng kapangyarihan ang pagkikita. Maingat na pinagmamasdan ng Israel ang lahat habang humaharap ito sa mga paratang sa United Nations at sinusubukang patunayan na hindi ito nag-iisa. Pinagmamasdan humarap sa paratang United Nations. Aber sa may isa sa mga RB80s na kutsuni ito ay isang tanong na maaring itanong mo tungkol sa pagbabago sa Hungary pati na rin sa UN. Liz, hindi pa. Hindi pa, pero tiyak na inaasahan namin hindi ito magiging pareho. Si Orban ay kaibigan ng Israel at Estados Unidos. Natapos ang digmaan sa papel pero nananatiling buhay ang presyon sa likod ng mga eksena. Ano ang layunin ng Teheran? Bakit pinalakas ni Trump ang paninindigan niya? Paano naging pagsubok ng lakas ang Doha? Ikukwento ko sa iyo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ayon sa Iran, walang nakatakdang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Amerika sa mga susunod na araw. Ang nagsalita ay si Esmail Bakai, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran. Sinabi niya na nakatuon ang Tehran sa pagpapatupad ng memorandum ng pagkakaunawaan, lalo na ang mga artikulo na may kaugnayan sa pagbebenta ng langis at pag-release ng mga na-freeze na asset. Sabi ni Bakai, may technical na delegasyon mula Iran na pupunta sa Doha ngayong linggo, pero hindi ito konektado sa mga kinatawan ni Trump sa Qatar. Ibang tinahak ng Washington. Ayon sa White House, pupunta sa Doha sina Steve Witkoff, espesyal na sugo ni Trump, at Jared Kushner para sa pagpupulong ukol sa Iran. Ayon kay Caroline Levitt, tinutupad ng Estados Unidos ang bahagi nila sa tigil putukan, ngunit nilinaw niya ang karahasan ay tutumbasan din ng karahasan. Mabigat ang babalang ito dahil ang memorandum na may 14 na puntos na nilagdaan noong Hunyo 17 ay naglalayong tapusin ang 4 na buwang labanan, itigil ang mga pag-atake at muling buksan ang kipot ng Hormuz. Mahalagang ruta para sa pandaigdigang daloy ng langis at liquefied natural gas. Ginagawang technical na issue ng Iran ang pagpunta sa Doha, hindi pampulitikang negosasyon. Sinabi ni Bakai na ang mga pag-uusap para sa pinal na kasunduan ay hindi pa nagsisimula dahil ayon sa bersyon ng Iran, kailangan munang tuparin ang mga naunang bahagi ng memorandum. Malinaw ang naratibo, tama? Iyan ang naratibo na mabilis na inanunsyo ng iyong tagapagsalita. Wala talaga kaming kahit anong plano na makipagkita sa mga Amerikano sa kahit anong antas sa mga susunod na araw, kaya wala kaming babawiin dito. Mula pa sa simula, inihayag na rin ito ni Gino Unggaribabadi, pati na rin ako kahapon. Mangyayari rin ba ako bukas sa Doha? Ang sabi ni Bolsonaro ay tungkol sa politika at usapan doon. Usapan ito pero medyo detalyado sa pagpapatupad ng ilang bahagi ng Memorandum of Understanding, kasama na ang kaugnay na bahagi. Pagpapalaya ng mga ari-arian ng Iran na tatalakayin kasama ang mga kinatawan ng Qatar. Kaya inuulit ko, walang magaganap na pagpupulong sa kahit anong antas. Wala kaming planong gawin kasama ang Amerika sa mga susunod na araw. Ang proseso ng epektibong pagpapatupad ng iba't ibang mga puntong itinakda sa memorandum ng pagkakaunawaan, kabilang na partikular ang item na may kaugnayan sa pagpapalaya ng mga ari-arian. Ay kasalukuyang nangyayari at ganap na umuunlad ayon sa plano. Tungkol sa ika-11 item, lahat ng kinakailangang hakbang ay naayos na ng maayos. At taimtim naming, inaasahan na kung loloobin ng Diyos, ang trabaho ay umusad ng maayos at ganap na makamit ang resulta
na labis naming ninanais. Iba ang pananaw sa Washington kung humiling ang Tehran ng kaluwagan, langis, nakapirming pera at katatagan, kailangan nitong humarap sa mesa, mangako at tumigil sa pag-aasal na parang pwede lang nitong piliin ang mga benepisyo ng kasunduan. Hindi binago ni Trump ang tono pagpasok niya sa sitwasyong ito. Ayon sa kanya, nananalo ang Estados Unidos sa usaping militar at itinuri ang Doha meeting na maaring mahalaga o hindi, depende sa asal ng Iran. Kung lilitaw ang Iran, para napilitan lang ito. Kung hindi naman, lalabas na tumakas siya sa pagpupulong. Sa langis din umiikot ang tensyon. Pagkatapos ng kasunduan na nagbawas ng tensyon sa Hormuz at nagbigay daan para sa pagluwag sa mga produktong enerhiya mula sa Iran, ipinagdiwang ni Trump ang pagbaba ng presyo ng gasolina sa Estados Unidos. Para sa kanya, ito ay isyung pampolitika lokal at internasyonal. Sa Doha, bawat panig ay nagtatangkang kontrolin ng kwento. Ang Qatar ay nagsisilbing lugar ng usapan, pero ang totoong laban ay nasa pagitan ng Washington at Tehran. Gusto ng Estados Unidos na gawing paraan ng pagpuwersa at kontrol ang memorandum. Ipinapakita ng Iran ang kasunduan bilang talaan ng obligasyon ng mga Amerikano bago ang anumang pinal na negosasyon. Pumapasok dito ang Israel mula sa ibang panig. Sa UN, tinutulani ang ambasador ng Israel na si Danny Denon ang mga paratang na inaatake ng Israel ang sibilyan, doktor, humanitarian worker at mamamahayag. Sinabi niya na hindi tinatarget ng Israel ang mga sibilyan at inakusahan ng UN na parang automatikong laban sa Israel. Inakusahan ng ilang bansa ang Israel sa sadyang pagpatay ng sibilyan. Sinadyo ng Israel na atakihin ang mga doktor, makataong manggagawa at mamamahayag. Paulit-ulit akong pumunta rito at malinaw ko itong sinabi. Hindi tinatarget ng Israel ang sibilyan. Hindi tinatarget ng Israel ang mamamahayag. Inaatake ng Israel ang mga grupong terorista. Israel. Pero marami sa inyo ngayon ang piniling ulitin ang parehong mga paratang. Pero marami sa pero. Nangyari ang reaksyong ito sa isang pagpupulong sa West Bank matapos magbabala ang 5 bansang Europeo sa mga kumpanya laban sa mga kontratang konektado sa proyektong iisa sa silangan ng Jerusalem. Binigyang diin ni Denon na hindi tinatanggap ng Israel na malagay sa upuan ng mga nasasakdal habang sabay nitong hinaharap ang terorismo at diplomatikong presyon. Tugma ang sinabi niya sa mas malawak na krisis. Naniwala ang Israel na sinusubukan ng ilang internasyonal na diplomasyang ihiwalay ang Jerusalem, ngunit ipinapakita ng mga kaalyado nito na hindi ito sapat. Sinabi ni Denon na may matibay na ugnayan sa Gulpo at binanggit ang positibong galaw sa Timog Amerika, kung saan ang bagong politika ay nagpapalapit sa US at Israel. Ito yon. Talagang may mga positibong trend. Lahat ay nagsasalita tungkol sa diplomatikong pag-iisa, pero mayroon ding, alam mo na, mga positibong bagay. Masasabi ko sa iyo na napakalakas ng relasyon sa mga bansa sa Golpo. Tingnan mo ang nangyayari sa Timog Amerika. Lumarami ang mga bansang nagiging kaibigan ng Estados Unidos at Israel, at maganda ito. Dati, ang Bolivia, Chile at Peru ay kumontra sa Israel, pero ang bagong presidente ng Colombia ay tunay na kaibigan ng Israel. Sa loob ng 32 minuto papasok ako sa Konseho ng Seguridad para sa mahirap na talakayan ukol sa paninirahan sa Judea at Samaria. Ang talakayan ay papangunahan ng embahadora ng Colombia na mula pa sa dating administrasyon. Hindi siya magiliw at siguradong aatake, pero sa simula ng Agosto, papalitan siya ng bagong presidente at embahadora, kaya may magandang balita ng suporta para sa Israel mula Timog Amerika. Sumisimbolo ang Colombia sa kilusang ito. Nanalo si Abelardo de la Espriella sa halalang pampanguluhan sa Colombia at nangakong ayusin muli ang relasyon sa Israel at Estados Unidos matapos ang tensyon sa pamahalaan ni Gustavo Petro. Mahalaga ang detalyan ito dahil itinuring ng Danon ang pagbabagong ito sa South America bilang patunay na hindi ganap ang pag-isa sa Israel. Sa kabilang banda, habang pinipilit ng internasyonal na forum, sinusubukan ng bagong lider ng kanan sa rehiyon na iposisyon muli ang kanilang bansa sa tabi ng Washington at Jerusalem. Lumabas din ang Hungary sa kalkulasyon ng Israel, pero may babala. Si Orban ay binanggit bilang matatag na kaalyado ng Israel sa mga internasyonal na botohan, ngunit umalis siya sa pamahalaan matapos matalo sa halalan noong Abril 2026. Binago ni Peter Magyar at ng kanyang pamahalaan ang politika sa Budapest, kaya nawala ang automatikong suporta ng Israel sa Europa. May nawawalan suporta sa ilang rehimen, pero may kabilang panig din.
Tingnan ng Hungary, sa totoo lang, ramdam mo ba ang pagbabago doon o sa UN? Hindi. Hindi pa. Hindi pa pero tiyak na inaasahan naming hindi na ito magiging pareho. Si Orban ay kaibigan ng Israel at Estados Unidos. Kumilos siya sa loob ng European Union. Sa EU, kailangan ng konsensus ng lahat ng miyembro para maaprubahan ang desisyon. Kaya kapag may palukala laban sa Israel, agad na tinututulan ng Espanya, Pransya at ni Orban at sinasabing hindi natin pag-uusapan. Lubos kong tinututulan ang usaping ito. Agad yan tinandian ang diskusyon. Sa tingin ko, hindi na ganito ang sitwasyon sa bagong gobyerno ng Hungaria. Pero may mga kaalyado pa rin tayong tumutulong tulad ng Czechia, Bulgaria at iba pa. Ibig kong iparating na mahalaga sa akin ang mensahe na hindi tayo nag-iisa. Kahit pakiramdam nating kalaban ang lahat, hindi totoo yun. Ay mga kaibigan tayo sa mundo. Bagamat ganoon, binanggit ni Denham ang Republika ng Czechia at Bulgaria para ipakitang may mahalagang diplomatikong ugnayan pa rin ang Jerusalem sa labas ng mas critical na grupo. Sa Israel, pinalalakas ng gobyerno ang pambansang pagkakakilanlan bilang tugon sa panlabas na pagkubkob. Inanunsyo ni Ministro ng Edukasyon Yoav Kish ang reforma para gawing sentro ng kurikulum sa mga pampublikong paaralan ang pag-aaral ng Hudaismo at Sionismo. Edukasyon, mga reforma, pag-aaral tungkol sa Hudaismo at Sionismo, kurikulum, mga paaralan. Kahit may pagsubok, patuloy naming isinusulong ang edukasyon at pinanghahawakan ang aming pagkakakilanlang Hudyo bilang pangunahing haligi. Koneksyon namin sa lupain ng Israel, Torah at pagkakaugnay-ugnay ng mga henerasyon. Naglaan kami ng 10 milyon sa Torah bilang disiplina at tradisyon para palakasin ang pagkakakilanlang Hudyo sa edukasyon. Layunin ng programa na gawing obligadong pundasyon ang pagkakakilanlang Hudyo sa paghubog ng mga estudyante sa pamamagitan ng dagdag na budget at mga nilalamang may kaugnayan sa Biblia, kasaysayan, pamana at ugnayan sa Israel. Ang pamahalaan ay nagsusumikap na palakasin ang pundasyong kultural sa loob ng bansa. Isang bansang pinipilit mula sa labas ay sinusubukang pigilan na mawalan ng ugnayan ang bagong henerasyon nito sa kanilang kasaysayan, pananampalataya at pagiging lehitimo. Ikinabit din ni Trump ang panlabas na krisis sa panloob na ideological na tunggalian sa Estados Unidos. Sa kamakailang talumpati, tinawag ni Trump ang pagyusbong ng mga kandidatong demokratikong sosyalista bilang seryosong banta sa Amerika. Sinabi ni Zoran Bamedani ngayong linggo na handa siyang maging mukha ng mga kandidatong sosyalista. Nababahala ka ba sa paglaganap ng sosyalismo sa mundo? Sa tingin ko, isa itong malaking banta para sa ating bansa, sa totoo lang. Dahil hindi naman talaga ito sosyalismo, kundi komunismo talaga. Ginagamit nila ang sosyal-demokrata dahil mas maganda pakinggan. Pero komunismo talaga ang ibig nilang sabihin. Para sa akin, ito na ang pinakamalaking banta sa bansa mula noong tayo itinatag. Kasama dito ang unang digmaang pandaigdig, ikalawang digmaang pandaigdig at Setyembre 11. Kasama din ang pag-atake sa Pearl Harbor. Sa tingin ko, ito ang pinakamalaking banta sa ating bansa. May mga tao nanggingiti kapag sinabi ko yan. Pero ang mga matatalinong tao ay magsasabi, alam mo, malamang tama siya. Parang pagpapakilala ito ng komunismo sa Amerika. Wala pang mas delikado rito. Salamat. Ginawa ang pahayag kaugnay ng midterm elections. Ang kahinaan laban sa Iran at paggusbong ng radikal na kaliwa ay iisang problema. Kapag sinabi ni Trump na mumuno siya ng may katinuan, inihahambing niya ito sa tinatawag niyang ideological na kalituhan. Sa Iran, ang katinuan ay hindi paggantimpala sa Tehran habang itinatanggi ng Tehran ang negosasyon. Sa loob ng bansa, nangangahulugan itong pag-atake sa komunismo bilang banta sa buhay ng Amerikano. Tuparin ng Iran ang ipinangako nito. O ang pag-iwas sa pagpupulong ay magsasalita ng higit pa sa anumang opisyal na pahayag. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nakatuon sa pagbibigay sa iyo ng totoong impormasyon. Tulong ang iyong kontribusyon para kami magpatuloy.